Hello guys, welcome back to my channel. Ito po si Tips TV. Welcome back po para sa panibagong video. Ang ating video po na tatalakayin ngayon ay ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng floating window sa Binance. Gaano po ba kahalaga ang floating window? Bakit dapat mayroon tayong floating window? Or bakit dapat gumawa tayo ng floating window? Unang-una po, kung tayo po ay nagtitrade o isa po tayo sa mga trader, no? Malaking tulong po sa atin kung naka-activate or mayroon tayong floating window para kahit saan tayong pumunta, anytime, anywhere, kumbaga, kahit saan tayong pumunta, kahit saang apps tayo pumunta, halimbawa, ito po pala ang floating window. Ito po, nakikita nyo po ito, itong gumagalaw na to. Ito po yung floating window. Dito po, mamomonitor natin yung mga token na minomonitor natin yung price. Mamomonitor po natin yung price niya. Kahit saan tayong apps pumunta, halimbawa pupunta tayo sa dito, nasa Google tayo, kung meron tayong binobrowse o kung ano ginagawa natin sa cellphone natin, namomonitor natin kung ano yung presyo ng mga token na minomonitor natin. Nakikita natin yung current price niya. So ayan po. Kagaya po halimbawa yung SLP. Ito halimbawa lang po, nilagay ko po dito. SLP, ang presyo niya namomonitor natin, no? Yung mga Tierra tokens, yung LUNC, yung dating Luna po yan. Luna Classic, tapos yung UST Classic, tapos yung bagong Luna, saka OGN. Yan po yung mga sample na ginawa po natin. Dito nilagay natin sa floating window. Ngayon, paano po gawin? Or paano po i-activate itong floating window? So, unang-una po, pupunta tayo sa ating Binance account. Kung mayroon po tayong Binance account, punta tayo sa Binance account. Kung sa mga wala pong Binance account pa dyan, at balak magkaroon ng Binance account, maglalagay po ako ng link sa description para makapag-create kayo ng sarili nyong Binance account. So, unang-una po, gagawin po natin itong tutorial. Punta tayo sa ating Binance account. So, ito po, Binance account. So, i-minimize ko muna itong floating window. By the way, itong floating window pala, pwede po itong i-minimize para hindi siya disturbing sa ano natin kung nagbo-browse tayo. Halimbawa, ganyan. Nandito lang siya sa gilid. Hindi tayo maaabala, hindi siya nakaharang sa mga binabasa natin or mayroon tayong mga pinipindot-pindot dyan. Hindi siya nakakaharang. Ngayon, kung gusto niyo pong silipin kung ano yung price ng mga token na minomonitor natin, i-click nyo lang siya. Makikita natin, magpa-pop up siya, mag-open siya, no? Kung gusto natin i-minimize, pindutin lang natin itong nasa upper left corner ng floating window. Yan, magme-minimize na siya. So, punta na tayo sa ating topic, no? Punta tayo sa ating Binance account. Then, itap natin itong upper left corner, no? Itong mayroong 5 na nakalagay dito. Ang nakalagay dito, logo to eh. Logo natin to. Profile po natin yan. I-click natin yan, no? Okay. Then, proceed tayo sa setting. I-click natin yung setting. Yan, setting. Tapos, makikita natin floating window. No? Nasa unahan lang siya, nasa taas. I-click natin yung floating window. Okay. Sa akin, in my case, meron akong floating window, nakauna siya. So, ang gagawin natin, back to zero. Kunwari, wala pa ako. I-off natin siya. Ay hindi, tatanggalin ko muna itong mga inad ko na mga trading pair na inano ko, na nilagay ko. So, tatanggalin ko muna ito. Lulong press lang natin itong pair na to. O nang buburahin natin itong OGN, BUSD, delete. Okay, tapos Luna, long press din natin, delete. USTC, long press din natin, delete. LUNC, long press din natin, delete. SLP, okay, delete. Ganyan, tapos naka-off siya. Okay, pagkagaling ka pa lang sa homepage ng Binance account mo, no? Bali, ito po yung lalabas. Kunwari wala pa tayong floating window, no? Kasi mag-create pa lang tayo. I-click natin itong upper left corner, itong profile natin.
Itong 5 na nakalagay na yan, profile natin yan, i-click natin yan, tapos proceed tayo sa setting. Then, i-click natin itong floating window. Okay, floating window. Tapos, i-slide natin itong bilog para maging on siya, mag-activate siya. Okay, mayroon na tayong floating window. Ito yung floating window natin. Wala pa siyang laman ngayon, no? Kasi bagong gawa lang tayo. Kunwari, bagong gawa lang tayo. Dito sa floating window, pwede tayo maglagay ng up to 6 trading pair. Ang trading pair, yun yung mga token na tinitrade natin. Halimbawa, SLP, BUSD. Yun yung trading pair natin, SLP, BUSD. Ang gagawin natin, para ma-monitor natin yung price niya, kung magkano yung palitan, magkano yung bilihan, ilalagay natin siya dito. I-add natin siya dito. So, i-click natin itong add. Then, isi-search natin SLP. Kung dati nang nag-search ka ng SLP, lalabas yan dyan sa history mo, no? History, SLP. Ayan. Then, i-click natin yung SLP. O pwede natin i-search na lang natin para kunwari wala pa tayo, no? SLP. Ngayon, lalabas ngayon yung mga pair ng SLP. Meron siyang USDT, BUSD, TRY, BNB, Ethereum, saka BIDR, no? Ang ibibigay kong sample sa inyo ay BUSD kasi ito yung ginagamit ko madalas. At hindi madalas, lagi pala. Ito ang ginagamit ko lagi at ito lang ang ginagamit ko. Kung bakit BUSD ang lagi kong ginagamit? Kasi ang BUSD wala siyang bayad pag magte-trade ka, no? Wala siyang trading fee. Sa USDT mayroon. Sa limit order. Pag nagte-trade tayo, okay, punta muna tayo sa hindi, tapusin na muna natin 'to, no? SLP BUSD, i-click natin 'yan, then click save. Okay, mayroon na siya dito sa floating window natin. Ito makikita na natin. Nakikita na natin yung price ng SLP ngayon. Kung gusto natin magdagdag pa, i-click natin ulit itong add. Kasi pwede tayong maglagay dito up to 6 pairs. No? Click natin ulit yung add. Then, magsi-search ulit tayo kung anong token ang gusto nating i-add. Halimbawa, gusto natin ng Solana. Ito, wala pa tayo sa ating search history, no? I-click natin, i-search natin siya. Solana BUSD ulit tayo. No? Click natin Sol BUSD. Then save. So ngayon lalabas, dalawa na yung natin, laman ng floating window natin. Magdagdag pa ulit tayo. Kung anong token ang gusto pa natin idagdag. Hanap tayo ng iba. Ethereum. Halimbawa Ethereum BUSD. Okay. Search natin Ethereum. ETH BUSD. Okay, ito pala nasa taas pala. Hindi natin nakita. ETH BUSD. I-click natin yan, then save. So, ayan. Mayroon na tayong floating window. Pag mayroon na tayong floating window, pwede na natin iwan dyan. I-back lang natin to. Iwan lang natin siyang ganyan. Back natin. Kahit saan tayo pumunta. Ngayon, halimbawa, nandun tayo sa ibang app. Ayan, meron tayong floating window, no? Meron tayong floating window. Anytime, pwede na tayong pumunta direct doon sa trading pair na sinave natin dito sa floating window. Halimbawa, pupunta tayo sa SLP BUSD. Kahit saan tayo, kahit nandito tayo sa ibang app, meron tayong mga ginagawa sa ibang app, i-click lang natin tong SLP BUSD na yan na nasa floating window, dadalhin tayo kaagad doon sa trading ng SLP BUSD. So, i-click natin yan. Okay, nandito tayo ngayon sa spot trading ng SLP BUSD. No? Halimbawa, gusto natin pumunta naman sa Ethereum BUSD. Hindi na natin kailangan
maghanap pa, magpindot-pindot pa ng kung ano-ano dyan, pipindutin na natin diretso itong Ethereum BUSD, dadalhin tayo sa trading ng Ethereum BUSD. So, ganun kabilis ang wala nang maraming paligoy-ligoy pa. So, ganun kahalaga kung meron tayong floating window. So, yun pala yun. Hindi na natin kailangan maghanap pa, magpindot-pindot pa. Halimbawa, pupunta tayo o babalik tayo ulit sa SLP. Kunwari wala tayong floating window. Kung pupunta tayo sa SLP, pipindutin pa natin itong sa taas, itong Ethereum BUSD. I-click natin yan. Then, isi-search pa natin yung or hahanapin pa natin yung SLP dito sa listahan ng pairing ng BUSD. Hanapin natin yung SLP. Nasaan ba yung SLP dito? Di ba matagal? O, nasaan yung SLP? Okay, SLP. Ito, nakita natin. Ito, SLP. Pipindutin natin yan. Dadalhin tayo doon sa trading ng ng SLP BUSD. Maraming pindot tayo. Samantalang kung didiretso tayo, dito tayo sa floating window, diretso na tayo dadalhin. Halimbawa, punta tayo ng Solana. Click natin tong Sol BUSD. O, nandun na tayo kaagad sa Sol BUSD. So, yun po. Para makabawas oras lang. Kung halimbawa maraming token kayong tinitrade, 2 or 3 sabay-sabay na tinitrade nyo, no? Bukod sa mamumonitor nyo yung price, mapupuntahan mo pa kaagad yung pairing na yon kung kinakailangan. Hindi mo na kailangan ng maraming pindot-pindot. Isang tap lang, nandun ka na kaagad. Kung gusto mo bumalik sa kabila naman, sa isang trading pair naman, isang tap lang, nandun ka na kaagad. Wala nang maraming pa sikot-sikot pa na minsan or pwede pa mag-cause ng loss sa pagtitrade natin. So, yun pala yun, no? Ngayon, alam na natin. Makakatipid tayo ng oras. Mamomonitor natin yung price anytime, anywhere, no? Kasi kahit saan tayong pumuntang apps, nandyan ang floating window. Naka-open lang siya lagi. Hindi yan mag-close hanggat hindi mo i-off doon sa setting. At hindi na mawawala yan. Nandyan na lang yan. Kahit saang application ka pumunta, nandyan lagi ang floating window. Naka-open lang yan. Maliban kung i-minimize natin. Ganyan. So, nandito lang siya sa gilid. Hindi siya masyadong disturbing. So, yun po. Nagawa na po natin ang ating floating window. Sana po nakatulong po ako sa inyo, no? Sana po nakatulong sa inyo ang video na to. Talagang mahalaga po ang floating window para makakapunta tayo diretso sa trading pair na gusto nating puntahan nang wala nang maraming pasikot-sikot pa. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood, no? Kung nagustuhan niyo po o nakatulong po sa inyo ang video na to, pwedeng paki-like na lang po o paki-share sa mga friends natin para may idea din po sila. At paki-subscribe na rin po para sa mga susunod natin gagawin mga video na kagaya nito ay makakarating din po sa inyo. So, maraming salamat po. This is Tips TV signing out.